Mga satanista na ibulgar sa Epstein Files. Tuloy-tuloy ang paglabas ng mga video sa social media na may kinalaman sa mga karumal-dumal na gawain ng mga elitista. Merong mga fake news videos na nagkalat, may mga prank lang at meron ding mga haka-haka. Pero may isang video na hindi maitanggi ni numan. Kuha ng isang Mexican model na sumisigaw at nag-iiskandalo sa harap ng isang luxury hotel. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nang isalin sa wikang Tagalog ang mga sinabi ni Gabriela Rico Jimenez, lumabas na ang mga elites ay kumakain ng tao. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang maselang videos na ang nagsisilabasan kasabay ng mga dokumentong ibinulgar mula sa Epstein Files. Merong mga hindi totoo, katulad ng prank video ng Nelk Boys channel kung saan sinabi nila na kumikidnap sila ng mga bata mula sa Pilipinas. Mga samot-saring AI videos na mukhang totoo pero sa huli, hindi naman pala. Palawak ng palawak ang mga conspiracy theories at palalim ng palalim ang rabbit hole. Pero may isang video na lumabas na hindi pinaniwalaan noon. Subalit ngayon, isa itong matibay na pruweba hinggil sa mga satanista na kumakain ng bata. Naniniwala ang mga elites na kung kakain sila ng isang sanggol, ang kaluluwa nito ay malilipat sa kanila at hindi sila tatanda. Sila ay mabubuhay nang walang katapusan o magiging immortal. Upang matunto ng katotohanan hinggil sa video ng isang Mexicanang model na nagngangalang Gabriela Rico Jimenez, mas mainam kung ito ay tatagalugin. Una siyang nakilala noong 3 ng Agosto 2009 sa siyudad ng Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, habang nakunan siya ng isang TV station sa labas ng Fiesta Inn Hotel na sumisigaw. Ayon sa ulat, siya ay 21 taong gulang nang mangyari ang insidente. Habang nagsasalita ng malakas at may binabanggit na mga paratang laban sa ilang makapangyarihang tao. Makikita na may mga empleyado ng hotel at ilang tao sa paligid na nakikinig sa kanya. Kaya walang makatatanggi na ito ay nangyari. Ito ang video. Ang sabi ni Gabriela, gusto niya lang ng kalayaan at pinalaya siya ng Monterrey. Pero kapalit ay nawalan siya ng trabaho. Nasa Mexico City siya ng 1 taon at 4 na buwan. At nagsimula ang lahat mga kalagitnaan ng 2001. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang Monterrey ay isang syudad kung nasaan siya, sa harap ng Fiesta Inn Hotel na nasa bandang itaas ng Mexico. Sinabi niyang pinalaya siya ng Monterrey, pero isa itong lugar. Maliban na lang, katulad ng sabi ng iba na ang Monterrey ay pangalan ng tao o grupo na nagpalaya sa kanya.
Binanggit rin ito na noong siya ay nasa Mexico mga taong 2001. Doon nagsimula ang lahat. Ano kaya ang binanggit nitong nagsimula? Sa video, sinabi ni Gabriela na halos wala na raw siyang maalala. Bata pa sila at makapangyarihan at pinatay sila. Hindi naman binanggit kung sino yung mga batang makapangyarihan na pinaslang. Dinagdag pa nito na matagal na siyang kumakatok sa mga pintuan at inulit na ang gusto niya ay ang kalayaan. Sa unang tingin ay mukhang walang sense ang sinasabi ni Gabriela. Siguro nga ay naloko na ang babae. Hanggang sa binanggit niya na may alam ang isang Carlos Slim Dominic. At base sa Mexico News Daily na si Carlos Slim ay ang pinakamayamang tao sa buong Mexico at Latin America. Dati itong kinilala bilang pinakamayamang tao sa buong mundo. Malaking iskandalo ito para sa bilyonaryo na isang elite. Pero ano ang kinalaman niya kay Gabriela? Sinabi ng model na masakit sa kanyang puso na kinuha nila siya. Tapos ay dinala siya sa istasyon ng pulis at doon sinabihan ng babae na wala silang alam. Sino kaya ang sinasabi niyang kinuha? May mga nagkomento sa video na ang kinuha kay Gabriela ay ang kanyang anak na sanggol. Pero noong inireport niya ito sa pulis, sinabi na wala silang alam. Kung iisipin, tila isang kidnapping ang inilahad ni Gabriela, kaya pala masakit sa kanyang puso. Pero kung susuyurin ang mga balita sa buong Mexico, kung may report tingil sa sinabi ni Gabriela na kinidnap ang kanyang anak, wala ni isang mababasa. Sa makatuwid, walang matatagpo ang pangalan ng modeling agency na kinabibilangan ni Gabriela. Pero ang talagang nakakakilabot ay kung ano ang ginawa nila sa anak ni Gabriela. Sinabi ni Gabriela na dinala siya sa General Hospital. Tinuro yung isang pulis at sinabi na ikaw, nandoon ka rin. Tapos ay nagmura at sinabi pa na pinatay mo si Mourinho. Sino kaya yung pinatay na Mourinho? Si Juan Camilo Mourinho ay isang politiko sa Mexico, Secretary of Interior sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Felipe Calderon mula taong 2006. Namatay si Mourinho 2008 dahil sa isang plane crash. Pero ang sabi ng marami ay si Mourinho ay isang whistleblower na may alam sa gawain ng mga elites kaya pinatay. Nagpayag si Gabriela na noong siya ay nagtangkang mag-report sa pulis. Pinagtawanan siya at painsultong tinanong kung sino ang pinatay nila, kung ang reyna ba ng England o reyna ng Germany o baka daw mga prinsesa at si Mickey Mouse. Kahit mga pulis ay hindi sineryoso ang hinaing ng dalaga. Ayon sa video, wala raw mangyayari dito, sabi ng mga pulis. Ibig sabihin ay walang mangyayari sa reklamo. At sinabihan si Gabriela na ang kanyang pinanggalingan ay puro mga loko-loko. Pero maraming tao silang pinatay, sabi ng babae, at dapat kamatayan din
para sa ganyang uri ng tao. Sa mga sumunod na binigkas ng babae, doon nagkagulo ang internet. Isinigaw niya na kumakain daw sila ng tao, nakakadiri, at wala pa raw siyang alam hinggil sa mga pagpatay. Pero kumakain daw sila ng tao at amoy laman loob. Malinaw ang nakakakilabot na sinambit ng babae, pero hindi siya nagbigay ng detalye kung sino-sino yung mga kumakain ng tao na amoy laman loob. Marahil dito may kinalaman ang bilyonaryong si Carlos Slim Dominic. Bagamat medyo malabo ang detalye sa isinisigaw ni Gabriela, malinaw na mataas na tao ang kanyang inirereklamo sa pulis. Kasama na siguro ang elitistang si Carlos Slim Dominic, na ayon sa kanya ay marami nang ipinapatay, katulad ng Secretary of Interior na si Juan Camilo Morinho. Inakusahan niya na sila ang kumuha sa kanyang anak at marahil kasama sa kinain ng mga elitista. Sa ganitong kwento, sino nga ba ang maniniwala? Kaya siguro, tuluyang naloka ito. Ayon kay Gabriela, kasabuat ang kapulisan kaya hindi siya pinakinggan at ininsulto pa. Sa video makikita na inaresto ang babaeng muli at ito na ang kahuli-huli ang pagkakataon na makikita sa publiko si Gabriela. At matapos ang insidente, walang record kung saan dinala ang babae at kung siya ay buhay pa. Meron ding mga hindi naniniwala sa paratang ni Gabriela dahil walang mahagilap na modeling agency kung saan siya ay nakarehistro. Tapos kung hahanapin sa internet ang pangalan na Gabriela Rico Jimenez, bukod sa video niya, ang lalabas na resulta ay mukha ng ibang Meksikana. Kaya ang hinala ay hindi iyan ang tunay niyang pangalan. At yung mga paratang ay baka kinwento lamang sa kanya, pero hindi sa kanya nangyari. Sa kabila nito, marami naman ang naniniwala na ang sinisigaw ni Gabriela laban sa mga elitista ay totoo at ang mga impormasyon hinggil sa kanya ay ikinubli lamang upang pagtakpan ang kanilang krimen. Subalit kahit yung mga netizens sa Latin America hanggang ngayon ay walang mahanap na impormasyon sa kanyang kinalalagyan. Tila si Gabriela ay nawala na parang bula. Anong aral ang mapupulot dito? Ang paratang ng Meksikanang si Gabriela Rico Jimenez laban sa mga satanista ay nakakatakot. Dinakip nila ang kanyang anak at kinain. Merong mga fake news video, may mga prank at meron ding mga haka-haka hinggil sa Epstein Files. Pero ang video ni Gabriela ay ang pinakamatibay na ebidensya sa pinaniniwalaang malademonyang ritual ng mga elites. Marahil sa hinaharap, malalaman natin ang tunay na nangyari sa model at sa kanyang katayuan at kinalalagyan. Hindi batang sabi, sa buhay na dumudupas, pag-asa ang bituing, di kumukupas. Buksan mo ang iyong isip at ayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.